Binabasa mo natin dito sa Mr. Bunker, Happy New Year. Amen. Ating uh, faith and move voltage. Amen. At kinuha natin yan sa Matthew 17 verse 20. So, basahin natin yung the very scripture. Dito yan. For very, very I say unto you, if you have faith, faith of mustard seed, you can say at the mountain, and so young number to my home. Nothing shall be impossible unto you. Isang question na gawin sa book of God. Mark chapter 11 verse 22 and 23. Dito kami ng have faith in God. So, try to say unto you, because there's a prayer of the mountain, before the Lord, we shall pass into the sea, we shall not go in its heart, and we can spread and come to us. It's how this world life is. So, yan ating bilang ating vision message. So, sabi na hindi ko kaya i-clean yun. Diba? We have mountain. Yung mismong dalawang video. Wait, yung mountains. Now, especially, wait, button. Kung bakit sinabi ng propeta dito sa message na what does thou hear? Dito, ito ay yung nagpapalito ni Bol. Yan. Yan. So, meron kang ginagawa yung banggihan. Okay. Ang gawa niya ang damdam that brought himself to death. Ito yung nangyayari. Pinuhusan niya isang pinuhusan niya ang kanyang katangan ng ito yung sinigaban. Yung sinigaw, kung ano nang nangyayari siya ng ito yung so, tingnan niya. Tapi hindi pinagtawan. And have not love, I am not. Diba yung ang pangalan mo. Amen? Tingnan natin. Ang palabo ay faith ang mountain. Ang tanong, parang ang gagawa mo. Ang tunog ng sarili niya, merong mga tao na binigay mo tayo kanilang mga pinakari pang hindi ng mga mahirap. Yan. Ang tawag ko, yan, ito, ito namin, di ba? Ang tawagin ka na niya, supernatural way, na sabi ng propeta, action. Hindi yung pilihan, nagkaroon ka ng bundok dito sa atin. Yung bundok. Ay, kaya na ngayon niyang ilit sa mundo. Diba? Numbers. Okay, numbers. Ginagawa mo,
Good one, please. Ika mag-template. Good one, please. So, ito yung ating tinatawag na logical thinking. Kung sa spiritual na binasa natin, Brother Roger, di ba? Hindi na kaya ko. Yung parang natin, di ba? Yung natin. Gagawin natin yung indicators. Yun. Amen? Kaya, sabi sa mga spiritual na binasa natin, Ba? Ganyan ba ang tamang pagkaunawa natin sa scripture? Yung mga pictures na pinakita ko sa inyo, ganyan ba pagkaunawa nyo? Yan? Ganyan ba? Di ba ganyan yung mga unawa natin, unawa ng mga tao, na ang tao ay uutusan niya ang bundok na lumipat, aangat yan, malilipat. Di ba? O kaya, bubuhatin. May mga ganyan siguro mga unawa doon sa scripture na ating binasa kanina. Now, dito naman sa anti-message churches, at nanggaling din tayo sa ganyan turo eh. Ganyan din yung sinasabi ko noon pagdating sa scripture na yan. Na merong tao na kayang ilipat ang bundok sa kaliwa, papunta sa kanan. Okay? At sinasabi natin bilang mga end-time churches noon na nagagawa ni Adam na ilipat ang bundok at maging ang mga puno sa pamamagitan ng spoken word lang. Yan yung mga turo natin noon, unawa natin noon. Kapag pinag-uusapan natin yung the very scripture. Amen? Na faith can move mountains. At tatanungin mo, sino ang nagsabi? Sinabi ng propeta. Na si Adam daw, nagagawa ni Adam na ilipat ang bundok at maging puno sa pamamagitan ng spoken word. Yan ang sabi ng mga end-time churches. At kasama tayo noon doon. Now, tingnan natin kung ano talaga yung sinabi ng propeta. Sa message of the Bridge, isa lang naman yan, ang mababasa niya, wala namang iba eh. Sa message of the Bridge, sabi niya, now Adam could say, let this mountain here be moved over there, and it would do it. Okay? Adam could say, let this tree here be plucked up and planted over here. It would do it. Okay, so sakto yan doon sa binasa natin na Mark 11. Tama? Pero ang sabi dito ng propeta, maaari niyang sabihin. Hindi niya sinabing ginagawa ni Adam na inililipat ang mga bundok. Amen? Kundi sinabi diyan, Adam could say, ibig sabihin sa Tagalog, maaari niyang gawin. Bakit niya maaari niyang gawin? Kasi nga, si Adam, meron siyang complete supreme control as a minor God under God our Father because He was Son of God. So dito sa earth, pinagkatiwala ng Diyos Ama, Adam, itong earth sa kanya, at siya ay minor God. Pero ito ay under God our Father because He was the Son of God. So, bilang meron siyang complete authority or complete supreme control as a minor God of the earth, Adam could say. Yun lang ang ibig sabihin yan. Hindi ka pwedeng magbigay ng personal conclusion mo, ayan, no? Si Adam, nililipat ang bundok ko. Hindi sinabi na Adam, he did. Adam, he does. Adam moves mountains. Di ba? Dahil hindi niya pwedeng gawin iyon sa pamamagitan lang ng kanyang premoral. Hindi niya magagawa yon. Amen? Bakit? Dahil sa message na God's power to transform,
Sabi dito, now the headquarters with his son and his son's bride overall, it looks so perfect. Ano yung it looks so perfect? Yung headquarters, yung Garden of Eden. So sa Eden, merong tinatawag na garden. Meron dong garden. At tinawag yon, 'di ba na headquarters. Kaya sabi niya, yung headquarters na yan, it looks so perfect. Ano ang itsura? Ano ang kalagayan? Ano yung sitwasyon doon sa loob ng Garden of Eden? Every seed was perfect. Mga puno, perfect. The palms, the ox, and the grass, and the birds, and the animals. Ano pa? Everything was in perfect order with commandment of God. So, ang Garden of Eden, mga kapatid, ang Eden, ang earth, ay ano, everything was in perfect order. Bakit babaguhin pa ni Adam? Ililipat niya pa ba yung bundok? Babaguhin niya pa? Don't change your nature kasi perfect na yung creation eh. So, ano ang purpose? Bakit kailangan pang baguhin ni Adam? Tama? Kung ang lahat ng bagay was in perfect order. Kapag nasa perfect na at pag binago mo yan, ano mangyayari? Ginulo mo lang yung perfect order. Pwede ba yon? Nagawin ni Adam, naguguluhin niya yung perfect order. Paglilipat niya yung mga puno. O etong mga oak tree na to, sagabal to sa paningin ko. O kayong mga oak tree, lumipat kayo. O ikaw bundok, sagabal ka sa view. Photobomber ka, o lumipat ka doon. Hindi ko makita yung dagat, lumipat ka doon. Kaya mahirap yung tinatawag na hindi tayo nagbabasa ng tama. Hindi sinabi na si Adam ay nilipat niya ang bundok o puno. Kundi Adam could say, pwede niyang sabihin, pwede niyang gawin. Pero it doesn't mean na talagang ginawa niya. Amen? Hindi niya gagawin dahil perfect ang Garden of Eden. Perfect ang Eden. Perfect ang earth. It looks so perfect. Every seed was perfect. The palms, the ox, the grass, the birds, and the animals. Everything was in perfect order. Don't change your nature. So, hindi pwedeng baguhin ni Adam yung perfect order ng mga puno, perfect order ng mga mountains. Nasa perfect order yan eh. Tapos sasabihin ng mga end-time pastor dito sa message na si Adam nilipat ang mga puno, nilipat ang mga dagat, ang mga bundok. At gagamitin nila itong scripture na pinag-aaralan natin o tinatalakay natin. Diba? No, sir. Hindi pwedeng gawin ni Adam yon. Pero kaya niyang gawin. Because pero hindi niya ginawa yon. At never niyang gagawin yon. Na babaguhin niya yung creation ng Diyos. Na kung saan everything was in perfect order. Ano pa? Ano pa yung mga turo ng mga end-time churches na pinanggalingan natin? Yan. Tagalogin natin para mas malinaw. Ngayon, maaaring sabihin ni Adam, mangyari na ang bundok na ito, rito ay malipat doon at ito'y gagawin nito. Maaaring sabihin ni Adam, mangyari na ang puno na ito, rito ay babunot at matanim sa dako nito. Ito'y gagawin nito. Kita nyo, sapagkat taglay niya ang ganap na buong kapamahalaan ng isang maliit na Diyos sa ilalim ng Diyos ng ating Ama. Maaaring sabihin ni Adam. Ibig sabihin, hindi imposible. Pero hindi ibig sabihin, ginawa talaga niya. Then, i-quote mo yung Matthew 27 at yung Mark 11. O si Adam, nagawa niya yan. No, sir. Amen? Ano pa ang mga turo dito sa mga end-time churches na pinanggalingan natin? Nagawa ni Enoch, ilipat ang bundok sa pamagitan ng spoken word. No, wrong spelling pa, spoken. Kaya nagkaroon ng Great Pyramid sa Egypt. Dahil sinabi daw ni Enoch, mga bato, magpatong-patong kayo. Diba? Inutusan yung mga bato magpatong-patong. Bundok ng mga bato daw yan, nagpatong-patong. Kaya yung nagkaroon ng pyramid, Great Pyramid of Giza
sa Eden. So, isa yan sa mga turo ng mga end-time churches na walang basihan. Amen? Paano ba itinayo ang pyramid? Basahin natin sa message. He made the next one in the pyramid back in the days of Enoch. Okay, umalik tayo sa panahon na Enoch. When he made the pyramid. Tama ba basa ko? Tama basa ko? When they made the pyramid. Mali pala. When they made the pyramid and he measured them. Tama ba? And they measured them. Nung ginawa nila yung pyramid, sinukat nila. Ano yung sinukat nila? Yung finished product na pyramid, hindi nila masusukat yun. Hindi na basta-basta masusukat kaagad yun. Di ba? Kung walang plano. Di ba? Hindi pwede yung sukat after mo nang itayo. Bago mo itayo ang isang statue, isang bagay, may sukat ka na niyan kasi pinaplano mo yan eh. Kahit nga gumawa ka ng upuan eh. Pag gumawa ka ng upuan, may sukat yan, may plano. Kung anong haba ng mga paa. Di ba? So, yung gumawa ng pyramid, they made the pyramid and they measured them. Sinukat nila yung bundok? O sinukat nila yung mga bato? Another quote. And notice in the pyramid, when he built it, in the time of Enoch, si Enoch, every stone was in there. Nung tinatayo ni Enoch ang pyramid, ang bawat bato ay nandun na. Hindi yan yung bundok na kung saan ay, mga bato, magpatong-patong kayo. Turo lang ng end time yan na pinanggalingan natin simbahan. Sabi dito ng propeta, yung bawat bato ay nandun na. Iko-construct na lang yan. They could measure them, things just exactly, sinukat nila yung bawat bato. Kasi nandyan na yung mga bato eh. Ang ginawa nila, hindi lang si Enoch, they could measure them things just exactly. Yung bawat bato, every stone was in there, kanilang sinukat. They could measure them things just exactly. Nasukat nila, hindi. Okay, kasi may sukat yan eh. Okay, tingnan natin. Yan. Yan yung sukat ng mga bato. Ito, modern picture na kasi yan eh. Kaya medyo hindi na talaga siya eksakto yan ang itsura talaga nung naitayo yung pyramid. Okay? Ito na yung modern na yan. Kaya nakikita niyo, may mga siwang-siwang na yan kasi pinakailaman na ng tao yan eh. Nung untouched pa yan ng mga tao, mas maganda. Di ba? Pero ngayon, wala na. Inakyat-akyat na yan. Di ba? Kung ano na lang pinagagawa dyan sa mga bato na yan. Pero, yung mga bato na yan, may sukat yan. Okay? Ano sabi ng propeta dyan sa mga bato na yan? And the pyramid is put so perfectly together till they don't need mortar. Nangailangan ba sila ng mortar? Hindi na. Nag-fit together. Put so perfectly together. Dinikit-dikit yan. Pinatong-patong. Till they don't need mortar. It was so mechanically hewed out until one stone fits against the other. Fitted talaga yon. Gumamit daw sila ng mechanically. Hindi na natin alam kung anong mechanical yon, di ba? Pero it was so mechanically hewed out until one stone fits against the other one. So tight. Tight yon. You can even put razor blade between them. Hindi mo masisingitan yung pagitan ng dalawang bato na yan ng razor. Hindi mo maisusuot yung bato. Dahil it's all hun-off. Hun-off, pinakinis talaga ng mabuti yon. Kaya pagka patong-patong nila, pinagdikit-dikit nila, hindi mo may sisingitan ng razor dyan. Ngayon, hindi na eh. Kasi pinakailaman na ng mga tao yan, ng mga buwibisita.
yung mga tourists around the world, inaakyat nila yan, at sa pagtakbo ng panahon, di ba, nagkakaroon din ng mga tinatawag na ano yung mga bato. Pero nung naitayo yan, ay it's all hewn up on top, ready for capstone will come. So walang capstone yung pyramid nila. Okay. Now, ang tanong ko, meron bang tao, tandaan yung tanong ha, meron bang tao nakapagpagalaw, nakapagpamove ng bundok? Meron kayong alam na tao? Wala. Nagawa niyang ilipat ang bundok? Sino sa inyong may alam Wala pa na ako merong nabasa. taong nalipat niya yung bundok from one place to another place? Meron? Meron kayo alam? Na tao na nagawa niyang ilipat ang bundok. Naniniwala ba kayo na may tao na kaya niyang ilipat ang bundok? Sino naniniwala dito? O meron bang evidence, merong record sa Bible o sa anumang history sa buong mundo, sa world history, na may taong nailipat niya yung bundok? Or naniniwala ba kayo na ang tao ay kaya niyang ilipat ang bundok? Tandaan niyo yung scripture natin ha, yung Mark 11:22-23 at yung Matthew 27. Okay? Ang tanong ko, meron bang tao na kaya niyang ilipat ang bundok? Or hindi totoo yan? Okay? Merong isang article dito at ito'y totoong nangyari talaga sa totoong buhay. At mabasa nyo yan sa website na The Trumpet. At nakalagay dyan sa pinaka title, The Man Who Moved a Mountain. So parang hindi kayo maniniwala, ano? Imposible yung mountain na move niya. Okay? Pero totoo yan. Totoong istorya yan. Ang tanong, paano niya ginawa? Yun muna yung magiging tanong. Kasi kung kukontrahin mo kagad, ay, hindi totoo yan. Di ba? Ang tanong kasi dyan, paano niya na-move ang mountain? Ito ang istorya. Yan. Yan lang ang gamit niyan. Hammer, chisel. Di ba? Piko. Okay? Paano niya ginawa na na-move niya yung mountain? Di ba? Panoorin muna natin tong short clip. Dasrat Manji. Ganyan po nga. Dasrat Manji was a poor worker in a small town named Gaya. He always lived happily with his wife, Falguni Devi. Ang tayo asawa niya. Ano? His life got ugly when his wife, Falguni Devi, left this world Ang tayo asawa niya. because of no medication on time when she was ill. She was not medicated on time because there was a huge mountain of about 300 foot, making the distance of 70 kilometers from his village to hospital. After this misfortune took place, Dasrat Manji took an insane oath that nobody should die as his wife died. So, Dasrat Manji cut down that entire mountain single-handed for 22 years, day by day, night and night, ensuring again
nobody else dies without medical care like his wife died. He cut down the mountain to the extent that the distance from 70 kilometers was reduced to just 1 kilometer from his village to the hospital. Para yan. Kwento na yon, yung video na yon, hindi para sabihin na may taong nakagawa ng Mark 11:23. No, sir. Hindi yun nagpapatunay na yung tao na yon ay nagawa niya yung Mark 11:23 na sinabi na that whosoever shall say unto this mountain. Kasi sabi dito sa Mark 11, sasalitain mo sa bundok. 'Di ba? Hindi niya naman sinalita yung bundok eh. Kundi tinastas niya yung bundok. Kaya iba 'yon. Pero ang tanong ko kasi kanina, kung merong tao ba na nakapagpalipat ng bundok? Meron, yung tao na 'yon, nalipat niya. Okay? Kaya iba itong Mark 11:23 kasi sabi dito that whosoever shall say unto this mountain be thou removed, kasi may mga tao na itinuturo nila yung ginawa ng tao na yon, yun daw yung Mark 11:23 na ilipat niya yung bundok. No, sir. Okay? Kasi ang sabi dito ay kung meron kang pananampalataya. Sabi dito, but thou remove and be cast into the sea and shall not doubt in his heart. Ibig sabihin, meron kang pananampalataya. Kung maniniwala ka, but shall believe that those things which he hath said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Okay. Faith yan. Tama? Kung may pananampalataya ka. Now, yung video na pinanood natin, literally, by his physical strength, by his determination, by his resilience, ay nagawa niyang tastasin yung bundok. Di ba? Nawala talaga yung bundok dahil tsinaga niya talaga yon na kikilin, masuhin, martilyuhin. Okay? Pero iba to yung sinabi ni Mark sa chapter 11:23. Kaya hindi yon. Okay? Now, ay dito sa sermon na to, dito natin mauunawaan kung ano ba talaga ibig sabihin exactly ng Mark 11:23 or Matthew 27. Nangyari? Tama? Dito sa message na ito, faith is the substance. Sa message, di ba, na faith is the substance, ang title. Okay? So, nagsisimula pa lang tayo sa presentation natin. Nadidistract kasi ako dahil, hindi smooth. Okay, dito na. Okay. Now, dito natin umpisahan ang ating mensahe sa faith is the substance. Ano ba ang ibig sabihin ng faith is the substance? And so we put, ito yung merong isang tao na dumating sa bahay ni Brother Branham at ang sabi niya ay, my little sister is dying with appendicitis. She is to be operated on this morning. Will you come to her? Makakapunta ka ba? Mapupuntahan mo siya? Kasi nga, kilala si Brother Branham na bilang isang evangelist at faith healer. Amen? Ay, gumalaw.
A little girl in there that weigh 47 pounds. Grabe yung payat yan. 47 pounds. 27 years old na siya. Pero dahil sa sakit, weigh 47 pounds by the name, ang pangalan niya ay si Georgie Carter, na merong tubercular. At siya ay belong sa isang church, to the same church. And she said to the people through the neighborhood, said, she'd been on her back now for 9 years and 6 months. So, paano nangyari yan? And there lay a young girl, nung dumating siya doon, sa bahay ng babae na yon, ni Georgie Carter, nakita niya, and there lay young girl, something 8 or 17 or 18 years old. And she was laying there in a terrible condition. Sabi niya ba, diba, do you believe, sister? She said, oh yes, I believe, naniniwala ako. Kasi nga, membro ng isang church to eh. Believer. Diba, nagsisimba sa isang church. Sabi niya, I don't care what my church says. Kasi yung church niya, hindi naniniwala sa divine healing. May mga ganyang mga churches na hindi sila naniniwala sa divine healing. Okay? She belonged to the same church that this Georgie Carter did. Sabi ni Georgie Carter, I don't care what my church says. I believe, I believe. The girl was looking to me and she said, oh, Brother Branham, sabi ng babae, do you think I'll live? Mabubuhay pa kaya ako? Sabi ni Brother Branham, I said, I believe you will. I said, tinanong niya naman ngayon ng babae, naniniwala ka ba? Kasi tinanong niya si Brother Branham kung mabubuhay ba ako? Sabi ng propeta, positive siya, naniniwala ako, mabubuhay ka pa. Binalik niya yung tanong, ikaw ba, naniniwala ka ba? Sabi ng babae, oh yes, yes, I believe. Ano ba alisin to? Ano ba ito? Yan. Yan, okay. Sabi niya ulit, yes, yes, I believe, sure. I don't care what my church says. Kasi nga, yung simbahan niya talaga, kahit Christian church, Baptist, hindi sila naniniwala na mayroong divine healing. Okay? Sabi niya, I believe. Georgie Carter got well. Said, I'll get well too. I'm scared of the operation. The girl thought she believed. Yun ang akala niya, yun ang isip niya, naniniwala siya sa Diyos. Naniniwala siya. Nagagaling siya. But she did not believe. Anong ibig sabihin bakit sinabi na hindi siya naniniwala? Eh, believer nga siya. Bago siya nagkasakit, siya ay membro ng isang Baptist church. But the girl that had to be an emergency, her life was at stake. Something had to be done. So I said, sister, I do not mean to hurt your feelings, but you do not believe. Dinirekta niya na yung si Sister Georgie. Hindi ka talaga naniniwala. So then this girl, she said, oh, I believe, Brother Branham. Diba? In-insist niya uli na siya ay believer. Kasi nga, membro siya ng isang Baptist church eh. Well, she thought she believed. Meron siyang hope, iba kasi yung faith at iba yung hope. Diba? Parang parang yung sana all, wishful thinking, umaasa na sana. Okay? Meron siyang hope. But faith is the substance of things hoped for. Kaya iba yung hope, iba yung faith. Ang faith kasi ay substance. The everything things not seen, yung mga bagay na hindi mo nakikita ng mata. Okay? Kaya nga, may nakita na ba tayo na merong tao nagsalita, inutusan niya yung bundok? Lumipat? Wala pa tayong nakikita.
Kaya maraming nagdidebate ng mga lalo ibang relihiyon. Hindi sila naniniwala dito sa Bible na meron talagang ganyan. Di ba? Na sasalitain mo, malilipat yung bundok. Merong isang kwento, isang tinatawag na sa 10 AD. Merong isang Muslim na sinubok niya yan. Hindi niya pinaniniwalaan yung sinabi sa Bible na sa pamamagitan ng palataya ay maililipat ang bundok. I'll see if you got faith. I said, sister, you don't have faith. Dinirekta niya na yung babae. Nag-insist pa rin yung babae. Sabi niya, oh, Reverend Branham, I have faith to believe anything. Meron akong pananampalataya para paniwalaan ang anumang bagay. Kaya sabi niya, if you have faith, kung may pananampalataya ka, I want to ask you and show you. Tatanungin kita at ipakita mo that you do not have faith. Hanging in the room from a chandelier, yung chandelier yung ilaw, taas yun, nakahangin eh. Yan. Merong chandelier, doon sa room, from a chandelier was a string. So merong string. At doon sa dulo ng string was a little bracelet. Yan. Inuro niya. It was white bracelet with little red sets in it where a child probably been playing with it. So kaya pala merong string doon sa chandelier na may bracelet, maaari daw ginagawang laro-laruan ng bata. Okay? Nagsiswing yun in it room. I seen that little bracelet hanging down. I said to the young lady, I said, how far are you away from that bracelet? Sabi ng babae, approximately 15 feet. So malayo doon sa babae, hindi na makatayo yung babae. Di ba? May sakit. I said to young lady, I said, now, you tell me you got faith to believe for all things. Sabi mo kanina, meron ka pananampalataya para paniwalaan mo lahat ng bagay. Sumagot ka agad, yes sir, I have sir. I said, how long has it been since you have eaten? She said, about 3 days. Diba? 3 days ago na, yung huli niyang pagkain. Sabi niya, I can even keep water on my stomach. Kahit pag-inom. And you know what happened? You know what appendix is? And fever on her also. So, meron na siyang appendicitis at meron pa siyang fever. Now, sabi niya sa babae, now, if you believe with all your heart, kasi sabi niya, meron siyang faith to believe anything. Sabi niya sa babae, if you believe with all your heart, and you prove to me, patunayan mo sa akin, na meron kang pananampalataya, kasi ganyan ang tao eh. Diba? Porque nagsisimba ka, umaatin ka, kiniklaim na natin na meron tayong faith. Diba? Sabi niya, sige, patunayan mo sa akin na meron kang faith. Laging ini-insist, meron akong faith kasi nga nagsisimba siya. Siya ay church member, Christian church. You look right directly at the bracelet. Tingnan mo yung bracelet na yon. Gaano kalayo? Di ba? 15 feet away. And it hanging there in the mid-air. And you make that bracelet swing around and around in that room. Ano daw ang inuutos ni Buddy Branham? Tingnan niya daw yung bracelet directly hanging in there in the mid-air, di ba nakahang? Gawin mo yung bracelet, mag-swing daw. 15 feet ang layo. Sabi ng babae, sabi niya, then you make it swing back and forth in the room. Yung bracelet na nakakabit sa string, and then stop it. And I believe you have faith. So pag nagawa yun ng babae, na titingnan niya lang yung bracelet, at paikot-ikutin niya, swing around in the room yung bracelet, at patitigilin niya. Kapag nagawa daw yun ng babae, ay
maniniwala siya. May faith yung babae. Now, kayo tatanungin ko, kaya kayang gawin ng babae yun? Bedridden na yun, hindi na kayang tumayo. Kaya niya kayang gawin? Na yung bracelet, paikutin niya, titingnan niya lang, paikutin. Hindi niya hahawakan, ha? Directly, sabi niya, directly, looking right directly at that bracelet, and you make that bracelet swing around and around in that room, then you make it swing back and forth, pabalik-balik in the room, and then patigilin mo. Pag nagawa niya yan, sabi niya, maniniwala ako may faith. Ano sabi ng babae? Oh, Brother Branham said, why ask me something like that? Bakit inuutusan o pinapagawa mo sa akin yung mga ganyang bagay? I said, I wanted to see if you have faith. Sabi ng propeta, kasi gusto kong malaman kung talagang may pananampalataya ka. I said, Jesus said, di ba, ginamitan pa ng scripture ni Brother Branham, all things are possible if you believe. Sabi ng babae, Brother Branham, no one could do that. Walang sino man tao makakagawa niyan. Titingnan mo lang yung bracelet na nakahang, tapos paikot-ikutin mo lang sa pamamagitan ng titig, pabalik-balikin mo, di patitigilin mo, na hindi mo hahawakan. Tama ba yung babae? Mali. Tama. Wala talaga makakagawa noon. Di ba? Sabi niya, oh yes, anyone can that believes. Sabi niya, yung mga naniniwala, magagawa nila yan. Inulit niya ulit, sabi ng babae, well, I don't believe that anyone can do that. I said, I thought you said you believe. Sabi, akala ko ba naniniwala ka sa lahat ng bagay? Yan na, doon na nakikita ni Brother Branham na wala talaga, hindi totoong naniniwala. Iniisip niya lang, believer siya. See how she was caught right there? Huli. Sinasabi niya, ako ay may faith dahil siya ay church member. Pero nahuli siya dito sa word test ni Brother Branham. Okay? Dahil sabi ni Brother Branham, titigan mo yung bracelet na yan, ang gawin mo, paikot-ikutin mo yan, in the mid-air, mabalik-balikin mo yan, then patigilin mo. Di ba? Hindi niya rin magagawa kahit lapitan niya, hindi niya magagawa kasi hindi siya makabangon So tingin lang talaga. Kaya sabi niya, you said you believe all things, I want you to prove it. And she said, I don't believe there's anyone can do that. Hindi ako naniniwala na merong tao makakagawa niyan. Yan ang tanong ko. Meron bang tao makakagawa na sasabihin niya sa bundok, lumipat ka, cast to the sea. Merong man tao? Kasi yung pinapagawa lang sa kanya, yung bracelet lang yung sa scripture natin, bundok Kung imposible, yung bracelet, much more yung bundok, mas malaki yun. Yung bracelet, maliit lang yun. Pagagalawin niya lang. Uutusan niya lang yung bracelet. Tititigan niya lang yung bracelet, pagagalawin niya, hindi niya kayang gawin. So, imposible pala na yung bundok mailipat. Kasi yung bracelet, hindi niya kayang paggalawin Kaya sabi niya, wala makakagawa niyan. Yalan nyo. Sabi niya, I don't believe there's anyone can do that. That's material. Brother Branham, she said, could you do it? Binalik naman ngayon ng babae yung tanong. Ikaw, magagawa mo yan? Di ba? Kasi, hindi siya naniniwala na magagawa niya yun. O walang sino man tao na mapapagalaw yung bracelet, paikot-ikutin dun sa room. Na hindi hahawakan, na hindi hihilain. Kaya sinabi niya kay Brother Branham, binalit niya ngayon yung tanong kay Brother Branham, could you do it? Sumagot kaagad ng propeta, yes, ma'am. And she said, well, could I see it done? Pwede ko pang makita na gagawin mo? Sabi ng propeta, if you desire, kung gusto mo. Sumagot kaagad niya babae, I desire. Gusto ko makita.
Now, then, of course, fastening my eyes to the bracelet. Diba? Tinitigan ni Buddy Banham yung bracelet. Kasi gusto niyang makita na mapagalaw ni Buddy Banham yung bracelet. Kasi sa kanya, hindi niya kaya at walang sino man tao makakapagpagalaw ng bracelet. Okay. Kaya ginawa ni Buddy Banham dahil gusto niya makita, yes, I desire. Then, of course, fastening my eyes to the bracelet. Tinitigan niya. Which you can yourself. Diba? Lahat naman tayo, kaya natin titigan yung isang bagay. Eh. Diba? So, ginawa na, diba, tinitigan niya yung bracelet. Which you can yourself. If you won't doubt it in your heart, kung hindi ka daw magkakaroon ng pag-aalinlangan sa puso mo. Ano ang nangyari nung tinitigan niya? And it started moving around. Yung bracelet. And then it moved backward. Around, crossway, into Miguel. She said, Buddy Banham, that's spiritualism. Ang tanong ko, napagalaw kaya ni Buddy Banham yung bracelet? Sino dito naniniwala? Napagalaw talaga. Sino dito? Napagalaw niya, hindi. Tutuloy natin yung kwento. Gumalaw. I thought maybe you say something like that. Kaya sabi niya, kung napagalaw ni Buddy Banham, spiritualism yun. Diba sa India, yung mga lapis, napapagalaw nila eh. Yung mga bagay, napapaangat nila. Diba? Kaya ang tawag nila dyan, spiritualism. Okay. I said, I thought maybe you say something like that. It isn't straight how people that profess they know God. Diba? Ganyan yung mga tao na pinoprofess na kilala namin ng Diyos and know so little about Him. Is that right? She said, you know, we belong to the Church of Christ. Ayun na, umami na siya. Kami ay member ng Church of Christ. Okay? We speak where Bible speak and silent where the Bible silent. Yan kasi yung Church of Christ. Kapag ang Biblia ay nagsalita, magsasalita sila. Kapag walang sinabi ang Bible, tama. So, tamang slogan nyo kasi nasa Bible yun. Kung walang sinabi ang Biblia, huwag kang magsalita. Sabi niya, yan yung that slogan. Okay, sabi niya, all right. She said, there's no such thing can be shown in the Bible. Wala kang may ipakita sa Bible na anything like that. Na mapapagalaw mo yung bracelet. Kasi, hindi niya naman talaga nakitang gumalaw eh. Hindi niya nakitang gumalaw. Kaya sabi niya, meron ba sa Bible niya? Napagalaw mo pero hindi naman gumalaw. Kasi hindi niya naman talaga nakitang gumalaw. Hinihintay niyang gumalaw pero si Buddy Banham, ayun, gumalaw. Hindi siya makapaniwala na gumalaw kasi hindi niya naman talaga nakitang gumalaw. Hindi nakita ng kanyang mata na gumalaw. Pero sabi ni Buddy Banham, gumalaw. Kaya sabi niya, ano yan? Spiritualism? Okay. Kaya sabi niya, sige, pakitaan mo lang ako sa Bible. Kasi, walang sinabi sa kanyang Bible. Diba? Okay, sabi niya, I thought what you say, I said, sure, that is in the Bible. Sigurado na sa Bible yan. And she said, well, I don't believe. Hindi pa rin siya naniniwala na nasa Bible yan, na kaya mo pagalawin ng isang bagay. Tititigan mo lang. Sasalitain mo lang. Hindi pa rin siya naniniwala na nasa Bible. Kasi hindi niya nakitang gumalaw eh. Kaya tanong ko, may nakita na ba kayong tao na napagalaw niya yung bundok? Kaya dahil hindi natin nakita, hindi tayo makapaniwala. Di ba? Kasi walang evident proof. Walang Bible record o walang Bible o history account. O may naka-witness na may isang tao, inutusan niya yung bundok na lumipat, nalipat. Wala, di ba? Walang Bible record, Bible account. Kaya iba yung clip na pinanood ko sa inyo. Hindi yan yung fulfillment ng Bible sa Matthew tsaka sa Mark. Okay? Kaya sabi niya,
Wala sa Bible yan, hindi ako naniniwala. Sabi niya, nasa Bible. He said, now, ipakita mo nga sa akin sa Bible na sa pamamagitan ng salita, mapapagalaw mo ang isang bagay. Okay. Sabi niya, I said, one day, Jesus passed by a tree, dumaan siya sa puno, at naghanap siya ng bunga, and there was no fruit on it. Ang ginawa niya, sinumpa niya. Tama? Naalala nyo? And he put a curse on it, and the tree began to wilt. Biro mo, sinalita niya lang, namatay yung puno. Hindi niya sinipa yon, hindi niya pinutol, hindi niya sinunog, wala siyang ginawa. Sinalita niya lang. Then ano pa? He said, if you would say in your heart, for this tree to be plucked up and cast into the sea, at hindi ka magdadoubt, susunod. Yung puno ilipat mo doon sa dagat. Hindi ka daw magdadoubt. Susunod. Sinabi niya ba yan? Tahimik yung ano. Kasi nabas sa Bible eh. Di ba? Mark 11:22-23. Hindi siya naniniwala daw nang binasahan ni Buddy Branham, nagulat siya. Yan yung ating main scripture ngayon, yung Mark 11:20-23. Biro nyo, Church of Christ, member ng Church of Christ. Hindi kasi sila naniniwala sa divine healing. Hindi sila naniniwala sa supernatural things. Amen? Kaya sabi niya, did he say, sinabi niya ba? If you say to this mountain, be moved, and doubt it not in your heart, by and by it would come to pass. Did he say that? Sure he did. Sinabi niya. I said, I know you're unbelieving pastor. Yung pastor niya, unbelieving pastor. Trying to justify his unbelief. Paano gina-justify ng pastor niya yung unbelief? Kasi ang mga turo ng mga churches, ng mga Baptist, hindi literal na bundok yon. Kahit sa Bible school, pag nag-aral kayo, ang turo doon, hindi literal na bundok. Mountain of sin. Mountain of problems. Kasi wala namang evidence, proof, record, walang account na merong tao na ilipat niya yung bundok. Kaya ini-interpret niya sa Bible school na yung sinasabi ni Jesus na bundok, lumipat ka sa kabila, ay hindi literal na bundok. Ang turo nila dyan, bundok daw yan ng kasalanan o bundok ng problema. Dahil may unbelief yung mga pastor. Pero sabi niya, he was kneeling by Mount Olives. Nasa Mount Olives, Jesus nung time na yan, ang sinabi niya, nandun sila sa Mount Olives kasama ang mga. Kaya, yung tinutukoy niya na bundok malipat, ay ano, yung Mount Olives, literally, ang tinutukoy niya na bundok, kung may pananampalataya ka, may ililipat mo yung bundok doon sa sea. Yung Mount Olives yun. Kaya hindi yan yung mga tinuturo ng mga denomination na yun daw ay mountain of sin or mountain of problems. Ganon nila ini-interpret niya pag tinuturo nila sa congregation din eh. Gagamitin nila yan. Bundok ng mga problema. Diba? Eh sa mga labandera, bundok na labahan. Yung iba naman, bundok ng kasalanan. Patong-patong na yung kasalanan mo. Kaya naging bundok na eh. Ganon nila ini-interpret yan. Kasi nga, yung mga pastor na ganon, naunawa, unbeliever, hindi sila naniniwala na meron talagang tao na kayang ilipat ang bundok. Utusan lang. Sino naniniwala dito na may tao na kaya niyang utusan ang bundok? Malilipat. A man can move mountains. Meron ba ganon? Ako, hindi ako naniniwala na may tao na kaya niyang ilipat ang bundok. Sino ito naniniwala? Basta ako, hindi ako naniniwala. Man can move mountains. Yung pinakita kaninang clips, hindi yon. Tinastas niya yun eh. Di ba? Pero yun talaga,
yung Mount Olives na yon, malilipat yon. Sabihin mo, kung meron kang pananampalataya. At yung pananampalataya ay itinipon niya saan? Sa isang ano? If you have faith, size of a mustard seed. Ang mustard seed, pinakamaliit na butil lang, binhi. Now, if the faith, the size of mustard seed, would move that mountain. Yung mustard size of seed, ay ano? Would move that mountain. How much more smaller faith would you have to have just to move the bracelet? Ibig sabihin, mas maliit pa na faith na ang kailangan mo na lang kasi maliit na yung pagagalawin mo eh. Eh yung bundok nga, ang kailangan mo lang, mustard size of seed eh. Napakaliit nun. Eh ang pagagalawin niya lang yung bracelet. Hindi dapat mas maliit lang ang kailangan mo na faith. Di ba? Kasi yung bundok, mustard size. The size of a mustard seed would move that mountain. Okay? So, kailangan mo ng faith. Amen? Sa tingin ko, parang naguguluhan kayo. Pero mamaya, lilinawin natin. Kasi may mga tanong ako na binibitin ko lang kayo. Okay? Mustard seed is the smallest among all seed, that's right. But there isn't nothing will mix with mustard seed. Hindi pwedeng i-mix yan. Ano ba yung faith? Itinipo sa mustard seed. So, hindi mo pwedeng haluan yan. Ganon din ang faith. Hindi mo pwedeng samahan ng doubt. Tama? May faith ka, tapos may doubt ka. Walang ganon. Hindi mo pwedeng i-mix ang faith saka sa doubt. Lahat yan, it's all mustard. It's all faith. You cannot mix with it kale or nothing and make it grow. Hindi daw mag-grow yan. It's all mustard. If you got that much faith, all faith, not mix up with something else. Ask what you will, it will be given to you. So kung yung faith mo, walang halo. Di ba? All os mustard. Ask what you will. Salitain mo, sabihin mo. It will come to pass. But it cannot be wavering. Hindi daw magwi-wavering yun. It's got to be genuine mustard. Sabi niya, why? She said. Nagtanong uli ngayon yung babae. I want to ask you something. Sabi ni Georgie Carter kay Buddy Branham. Ito ang tanong niya. Did God move that or did the devil move that? Kasi hindi niya naman nakitang gumalaw eh. Pero sabi ni Buddy Branham, gumalaw. Napagalaw niya. Kaya ang tanong niya, o sige, ang Diyos ba ang nagpagalaw? O ang demonyo ang nagpagalaw? Ano ang sagot? Ano ang sagot ng propeta? Ang Diyos ba ang nagpagalaw doon sa bracelet? O ang demonyo nagpagalaw? Ano ang sagot ng propeta? Neither one moved that. Oh, sino nagpagalaw? Sabi mo, gumalaw. Kung hindi ang Diyos ang nagpagalaw, hindi rin si Satanas o ang demonyo nagpagalaw. Sino nagpagalaw? Ganon din sa bundok. Sino ang nagpagalaw sa bundok? Sino? Ang tao ba ang nagpagalaw sa bundok? Ganon din sa bracelet. Sino ang nagpagalaw? Kasi nakita niya, hindi naman talaga gumalaw yung bracelet. Yung Eh faith. sabi niya, spiritualism yan, Buddy Branham. Hindi naman gumalaw, sinasabi mo, gumalaw. Ibig sabihin, illusion lang yan. Illusionist. Diba? Eh sabi niya, then how in the world did it move it? Did it move? I said, I moved it. Pinagalaw ko. She said, well, you are 15 feet or better away from it. Ang layo mo, 15 feet. Eh. Paano mo napagalaw? I said, no. It's my faith that moved it. So ano ang nagpagalaw sa bracelet? Si Buddy Branham o yung faith? Is faith. That's why, ang title natin ay ano?
faith can move mountain, not the man itself. Pero ang tao, sabi niya, may faith ako. Lagi ako nagsisimba eh. Ang galing nga ng pastor ko eh. Laki ng simbahan namin eh. Magaling mangaral ng pastor namin. Talagang entertainment pag linggo. Punta kayo dyan sa... Oo, binanggit mo pa, hindi ko mapangkitin eh. Di ba? Entertainment yan eh. Eh bakit? Di ba? May dula-dulaan doon. Dumudula. Magsasalita yung speaker, magdudula-dulaan yun, may lalabas na isang tao, tapos may lalabas na naman. So may entertain yung tao. Kaya ang mga malaking mga churches, ang way na kanilang pangangaral, entertainment, to entertain the people. Mas malala sa sa Africa. Yung pastor, umaangat, galing sa taas, bumababa. Merong isa naman, tinawagan si God. God! There's a woman here, God. Anong sasabihin ko? Yung iba sa Amerika naman, dinadaan sa sigaw. Ganun ang klase ng pangangaral nila. Walang mensahe. Kundi it's just full of emotion, full of entertainment. Nawala yung mic, Pastor. Walang sounds. Naka-off yung mic. Pastor Joe, naka-off yung mic mo. Pastor Joe, yung isa mong cellphone din gumana. Naka-off yung mic. Teranica, naka-off yung mic. Nawala yung sounds. Salita ng salita. Dito na natin sila. Matagal akong wala. Mga less than 2 minutes lang naman. Ang haba. Ay, ulitin ko ba? Ulitin ko uli. Men, Nadidistract ako. Okay, balik tayo uli dito sa 46. And then said, well, do you mean to tell me that what part does that play with God, the part there? Ano ba ang bahagi ng Diyos dyan sa pangyayari na yan? Okay, sabi niya, sabi ng propeta, now look, there was an angel came down into the room. Ayan na.
and told me that way back before I was born was foreordained to have a gift, divine healing. Yon. Merong foreordained si Buddy Branham na gift of divine healing. Pero si Georgie Carter, yung simbahan niya, Church of Christ, hindi sila naniniwala sa divine healing. Pero yung propeta, nakausap ni Georgie Carter, naniniwala siya, si Buddy Branham, merong gift of divine healing. Kaya I don't care what my church say. Pero, naniniwala siya na may gift si Buddy Branham na divine healing, pero wala naman siyang faith in the first place. Akala niya meron siya kahit anong insist niya. Kaya hindi siya naniniwala na yung bracelet, mapapagalaw mo, titingnan mo lang. At hindi siya naniniwala na merong ganung sinabi ang Bible. Kasi in the first place, ang ganong mga churches, hindi sila naniniwala na may divine healing. If you don't believe in divine healing, you are lost. Okay? Dahil, kung hindi ka naniniwala sa divine healing, paano pa yung body change? Nag-aantay sila ng rapture. Body change yun eh. Tapos divine healing, hindi sila naniniwala. Kaya in the first place, yung babae na yun, kahit member siya ng Church of God, wala siyang faith. Okay? Kaya sabi niya dito, meron ako ay tinalaga ng Diyos na magkaroon ng gift of divine healing. At yung angel came down, sabi niya, and he came and told me in the room one night, isang gabi, that God had sent the gift. Nagpadala siya ng gift. At yun ay gift of divine healing para sa mga tao. Kaya pag tiningnan niyo yan, yung healing revival sa panahon ni Buddy Branham, thousands of people ang gumaling. Diba? Lalo doon sa Africa. Okay? Sa Durban, Africa. And if I could get the people, sabi sa kanya, if you get the people to believe you and would be sincere when you pray, that would nothing withstand before the prayer. Walang sakit na makakatayo sa panalangin mo. Kapag ang mga tao, sabi niya, napaniwala mo at naniwala sa iyo dahil meron siyang divine healing. Ibig sabihin, kahit meron siyang gift of divine healing, kung yung tao ay hindi naman maniniwala, hindi rin gagaling. Kaya in the first place, yung babae, wala talagang faith. Sinasabi niya lang may faith siya. Kaya sabi niya, I said, therefore, speaking face to face with supernatural being, yung angel. I believe with all my heart, if I can get you to believe me with all your heart, kailangan maniwala yung babae na napagalaw ni Buddy Branham yung bracelet. Hanggang ngayon, di ba? Hindi siya makapaniwala ng time na pagalaw eh. Pero kailangan niyang maniwala kay Buddy Branham na napagalaw ni Buddy Branham yung bracelet. Pero hindi si Buddy Branham ang nagpagalaw talaga. Yung faith. Kaso gusto niya evidence proof. Makita niya, hindi niya makikita. Kasi faith is the evidence of things not seen. Yun ang sinabi sa Hebrews 11. Hindi yung dinideclare ng mata mo. Hindi yung feeling. Ay, hindi pa ako magaling. Magaling ka na. Hindi, ayun pa ako. Maga pa eh. Diba? Masakit pa eh. Hindi yun faith. Ang faith, evidence of things not seen. Hindi mo pa nararamdaman, hindi mo nakikita, hindi mo nahawakan, hindi dinideklara ng 5 senses mo. Ang faith ay 6 sense kasi 5 senses yan. Yung ka-anim ay faith. Kaya kung may faith ka, positive ka, pero hindi yan dinideklara ng 5 senses mo. Kaya yung iba, hindi pa ako magaling kasi inuubo pa ako eh. Pastor, prayer request ko complete healing. Dahil sa tingin nila, ang Diyos pag nagpagaling, parang Bombay. Kaya ang i-request nila, Pastor, pa-request ako. Magaling na ako pero bigyan pa ako ng complete healing. Kasi inuubo-ubo pa ako eh. Complete healing daw. Kaya ang tanong ko, pag ang Diyos ba nagpagaling, hindi complete? Diba? Parang Bombay ba ang Diyos?
Ibig sabihin, wala kang faith. Pero ang taong may faith, ang tunay na taong may faith, kahit nararamdaman niya pa yung symptoms ng sakit, kahit sumusuka pa siya ng dugo, pero naniniwala siya, magaling na siya. Yun ang faith. Katulad din yan sa bundok na uutusan mo, kung may pananampalataya ka at wala kang pagdududa, yung bundok malilipat doon sa dagat. Diba? Kaya sabi niya, I said, therefore, speaking face to face with this supernatural being, and I believe with all my heart, if I can get you to believe me with all your heart, kung mapapaniwala kita at maniniwala ka sa akin, that's what moves God. Doon pa lang daw ano. Doon pa lang ano. Kung mapapaniwala niya at maniniwala sa kanya, doon pa lang gagalaw ang Diyos. So, ibig sabihin pala, kahit ang Diyos ay Almighty, walang magagawa kung wala kang pananampalataya. God cannot touch your heart. He can knock in your heart. Tama? Sa pamamagitan ng preaching, kumakatok ang ating Diyos. Dahil nakikinig mo eh. Meron kang hearing. Pero hindi niya kayang galawin ang puso mo para baguhin yung desire ng heart mo. Hindi kayang gawin ng Diyos yon. Kaya kung hindi nag-change of mind yung babae at nanatili siyang unbelief o unbeliever, hindi gagaling. Pero dahil naniwala na siya sa propeta, napaniwala niya na anong nangyari doon sa babae? Sabi niya, and then you are healed. Your faith saves you. You see what I mean? Your faith to believe has saved you. Not what you work up and thought in your mind. Hindi kung ano yung ginagawa mo at ang iniisip mo sa isip mo. But what you really know, the very evidence of things not seen, hindi yun nakikita. Hindi yun faith. Ay, magaling na ako. Hindi na maga. Hindi faith yun. Amen? Then the girl said, Brother Branham, I truly know that there's something above where I have ever reached. She said, I'll try with all my heart and God have mercy on me. He said, let me believe. Ayun na. Umamin na siya na wala talaga siya, wala pa siyang faith. Kaya sabi niya, Brother Branham, sinusubukan ko sa aking buong puso. At ang Diyos ay kahabagan niya ako. Hayaan mong maniwala ako. So, naniwala na ba yung babae o hindi? Naniwala na. Di ba? Hayaan mong maniwala ako. Kaya ang ginawa ni Brother Branham, naniwala na eh. Di ba? Kanina, word test niya lang. Hindi niya pa pinagpipray. Eh, ang ine-expect nila, pagdating ni Brother Branham, lalapitan niya kagad. Gaya ng ginagawa ng mga pastor. Pupunta sa ospital, may sakit. Sister, lalapitan. O, pag-pray natin. In Jesus' name, in Jesus' name. Jesus nila, maraming Jesus. Diba? Meron isa akong nakita one time, nagpipitch yung isang pastor, end time, biglang nahilo, matutumba. Yung mga miyembro ng sigawan, in Jesus' name, in Jesus' name. Mga end time na in Jesus' name pa rin. Ano ba tama? Kapag in the name of Jesus Christ, yun yung pangalan. Hindi in Jesus, ang daming Jesus eh. Sa sabungan, may Jesus eh. Di ba, Kristo? Yung dating, ewan ko kung naging boyfriend ni Sister Claire eh. Si Jesus ang pangalan eh. Maraming Jesus name. Sa mundo, ginagamit yan. Meron pang pangalan, Jesus Espiritu. May ganun pangalan. Jesus yung pangalan, ang ipilido Espiritu. Kaya kapag magka-cast out ka ng sakit o ng mga demonyo, in the name of our Lord Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, kaya yun ang pangalan na ibinigay, hindi in Jesus' name. End time na in Jesus' name pa rin. Walang revelation kung paano gamitin ang pangalan ng Diyos. Di ba? Kaya eto na, sabi ng babae, let me believe. Hayaan mong maniwala ako.
Ibig sabihin, hindi pa talaga siya naniniwala. Eto na, nung naniwala na, ano nang ginawa ni Buddy Branham? And I took a hold of her hand then, ayun na. Hinawakan niya na yung kamay. Dahil meron siyang gift of divine healing, kapag hinahawakan niya ang may sakit, nagkakaroon ng vibration sa kanyang kamay. Pouring from the ruptured appendix, had a prayer for her and it stopped immediately. Pinag-pray na agad ni Buddy Branham. Bakit hindi niya kaagad pinag-pray kaagad nung dumating siya? Ang dami pang word test na ginawa ni Buddy Branham eh. Ang tagal pa nila mag-usap. Bakit kaya? Kasi nga, kahit ipag-pray ni Buddy Branham yan, hindi naman talaga gagaling yan. Ganon ang ginagawa ng mga pastor. Balitaan, yung isang membro nagkasakit na ospital, magpupuntahan sa ospital, dami sila, may dalang gitara, pagkakantahan, ipagpipray. Paglipas ng araw, ayun na, patay na yung tao. Hindi gumaling, namatay. Di ba? Kaya nung naniwala na yung babae na yan, pinag-pray na siya. Kaya kahit anong pray mo dun sa tao, kahit i-pray natin, 24 hours, gumawa tayo dito ng prayer box. 24 hours ako mag-pray. Hindi gagaling ang tao kung wala siyang pananampalataya. Ganon din yung ating scripture. Faith can move mountain. Faith can heal a man. Amen? So kaya sabi niya, I said, God bless you, sister. Your faith has saved you. Sino ang nakapag-save doon sa sister? Yung faith. Kaya sino ang nakapagpagalaw sa mountain? Yung faith, hindi yung tao. Kaya sabi niya, when I was wakened up by one of the family, ginising siya, the girl was out of the bed. Wala na doon sa bed. Ano nang ginawa? Kumain na ng ice cream. She was standing on the porch and waved goodbye. He said, goodbye, Buddy Branham. Kaya ang testimony ni Georgie Carter ay nailathala sa Herald of Truth. Hanapin niyo yan, Herald of Truth, Georgie Carter. Not long ago. At witness dyan si Mrs. Edith Wright at Milton Ordephau, Indiana, that was her there. Isa siya sa mga witness na si Georgie Carter ay gumaling instantly by faith. Kaya yung ambulance na dumating, luhaan, bumalik na sa ospital. Kasi susunduin nila para operahan kinabukasan. Kinabukasan, dumating na. Nabigo yung ambulance. Nakita nila si Georgie Carter, kumakain na ng ice cream. Diba? So ano ang nagligtas? Ano ang nagpagaling nung kay Georgie Carter? Faith. Ganon din sa mountain. Ano ang nagpagalaw sa mountain? Kaya sabi niya, now you see what faith is. Nakita niyo na ba kung anong faith? Itong katawan na to ay kinokontrol ng 5 senses. Ano yan? Seeing, mata, smelling, ilong, feeling, hearing, tenga, tasting, dila, bibig. Okay, yan yung 5 senses na kumukontrol sa katawan natin. Yan ay evidence. Nakikita ko kayo. Real kayo. Totoong nag-i-exist kayo kasi nakikita ko kayo sa mata. Nakikita ko yung wall clock. Real yan. Positive ako. Wall clock yan. Diba? Hindi yan illusion. Real na wall clock yan. Kasi dinideklara ng mata ko. Kaya yung nakikita ng mata ko ay direct positive. Kasi dinideklara ng mata ko na yung wall clock umiikot na siya. 11:20. Okay? Yan yung 5 senses. Okay, sabi niya. Pero sa 5 senses na yan, wala dyan ang nagdi-declare ng faith. Kaya hindi porke naramdaman ko, magaling na ako. Diba? Sabi nung pastor, pinag-pray natin yung tatay nung brother, anong sister, anong brother. In X-ray.
Wala nang tama sa baga. Magaling na. Tinestimony, Wednesday, tinestimony. Magaling na yung tatay ni brother. Pinag-pray natin, nung pinag-pray natin, in-x-ray siya, nawala na, nag-clear na yung baga. Paglipas ng ilang linggo, namatay yung tao. Yung pala, wala na palang baga. Kaya pala clear. Hindi makapag-testimony ngayon na namatay pala yung pinag-pray. Kasi hindi ka pwede magsabi, magaling na siya. Paano mo na sigurado magaling siya kung wala siyang pananampalataya? Di ba? Kaya kahit meron kang gift of divine healing, kung ang tao ay hindi siya maniniwala at hindi siya magkakaroon ng pananampalataya, hindi ka gagaling. Kasi ang magpapagaling sa tao ay ano? Yung pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi siya nasa 5 senses ng ating body. Kundi ang faith ay 6 sense. Yan ay above all 5 senses. Higit siya. Faith is more than feeling. Faith is more than seeing. You don't taste faith. You don't smell faith. You don't see faith. Kaya nga, faith is the substance of things hoped for, the evidence not seen. Hindi mo kasi nakikita yan eh. Pero naniniwala ka na nandyan. Pero hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan. Wala naman na. Hindi ko naman naamoy. Wala talaga. Hindi ko nahawakan, hindi ko nakita. Hindi ko rin narinig. Wala. Totoo talaga yun. Yung dinideklara ng paningin mo. Nung pakiramdam mo. Pero iba ang faith, sabi niya. Kaya nagbigay uli ng example si Buddy Branham. Sa may bulsa ko. Nakita yung bulsa ko in my pocket. I think there's an old Barlow knife na dinadala ko sa mahabang panahon. Now, I do not see the knife. Sabi niya, I think nandito yung old Barlow knife ko na madalas kong dinadala. Pero hindi ko nakikita yung knife. Hindi ko rin nararamdaman. Maaaring kinakapa niya eh. Hindi ko rin nalalasahan yung knife. Hindi ko rin naamoy yung knife. Pero alam ko, yung knife nasa bulsa ko. Paano mo nalaman na nasa bulsa mo yung knife, eh hindi mo naman nakikita, hindi mo nahahawakan, hindi mo naamoy, hindi mo nalasahan? Paano mo nasabi na nasa bulsa mo yung knife? Eh wala naman talaga. Kasi hindi dineklara ng 5 senses mo eh. Para malaman mo, masigurado mo na nandyan yung knife, anong gagawin mo? Wala yung pera ko, nadukutan yata ako. Di ba? Ganun yung ginagawa natin eh. Di ba? Asan yung salamin ko? Hanap ng salamin. Wala yung salamin ko. Yung pala, nandito yung salamin ko eh. Ganun yung 5 senses natin. Di ba? Kailangan ideklara talaga ng 5 senses natin. Eh kahit na yung pala, tanga ka pala. Nandito ka. Hanap eh. Parang yung nagwawalis, walis siya ng walis, text ng text. Mamaya, may sinagot siyang text, nilagay niya yung walis. Magwawalis siya, hinahanap yung walis, nasan yung walis? Natakot siya, akala niya minumult siya, yung pala, wala sa kilikili pala yung walis. Patawa lang yan. Okay? Kaya ang faith, hindi siya dinideklara ng 5 senses. Kaya sabi niya, I believe it's in here, it's there. Now, naniniwala ako na nandun daw yung kutsilyo sa pocket niya. Eh, paano kung wala? Ano sabi ni Buddy Branham? Faith will put it in there. Paano mangyayari ilalagay ng faith? Kasi naniniwala ka. Kung wala dyan, naniniwala ako, by faith, put it in there. Kaya mangyayari sa'yo, machuchok ka eh. Paano mangyayari yun? But that's true. If you believe, all things are possible. You are afraid to take God. Friends, you are scared. Now, I might left that knife laying on the dresser. Sabi niya, maaaring naiwan ko yung knife doon sa dresser nung siya ay nagpalit ng damit.
O kaya wala talaga. Pero by faith, nandun daw sa bulsa. Paano nandun daw sa bulsa niya? By faith, naniniwala siya. Pero, ang dinideklara ng 5 senses niya, nung kinapa, wala talaga eh. Di ba? Ang nagdideklara kasi, bakit sinabi niya nasa bulsa niya? Ano? Yung faith niya. Ganon din yung divine healing. In-example niya lang yan. Na hindi mo pa nararamdaman, gumiginhawa, nararamdaman mo, ubo ka pa ng ubo, nahihirapan ka huminga, hindi pa ako magaling, pastor. Prayer request pa uli. Nakatatlong prayer request ka na. Isa pa, pastor. Complete healing. Hindi yun faith. Di ba? Ginawang Bombay si Lord. Amen? Malagtapos na tayo. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence. Direct positive. Katulad ito ng ating sight, ng feeling, ng tinatawag na seeing. Okay? So many people, anong ginagawa nila? Ba't ganyan? Hindi buo. Record, buo yan. Okay. Maraming mga tao, mga kiniklaim nila na sila ay mga believer. Sila ay Christian church, Christian people. Anong ginagawa nila? They try to work themselves up and say, I got faith. Kaya yung mga tinatawag na mga unbeliever, kapag merong ganyan mga tao na sasabihin na may pananampalataya, sige nga, ilipat mo kayong bundok sa pamamagitan ng pananampalataya, doon na sila natatahimik. Di ba? Hindi daw gano'n ang faith. Hindi yung sasabihin mo na meron akong pananampalataya. Wala talaga. Pag may tao na nagsabi, meron akong pananampalataya, it's not there. Now, look now. I seen the woman. My sense of sight said she was there. Diba? Nakita kayo babae kasi nakita ng mata niya. Yun ang diniklara ng kanyang seeing. Direct positive yun. Then I know she was there by the sense of sight. Pag pinikit niya yung mata niya, ano ang magdideklara na nandyan yung babae? Nararamdaman niya. Sense of feeling. Nandyan siya sa tabi ko. Hindi mo nakikita eh. Nandyan sa tabi ko. Multo pala yun. Diba? The sense of feeling said she was there. The sense of feeling was just as direct as the sense of sight because it was a direct evidence. Pero yung faith, direct evidence din siya, pero hindi mo siya nakikita gaya ng sight mo, hindi mo siya nararamdaman gaya ng feeling mo, hindi mo siya natitikman gaya ng panlasa mo, at hindi mo siya naaamoy o narinig ng tenga mo. Diba? Kaya yung faith is above siya doon sa 5 senses. Okay? Hindi siya dinideklara ng 5 senses. Now, sabi niya, that was orange juice. Sabi ng brother, you don't see any orange juice, ah. No, sir. You don't hear any orange. No, sir. You don't feel any orange. No, sir. You don't smell any orange. No, sir. What makes you think that is orange? Bakit mo naisip na orange siya? Tingin nyo kaya? Nalasahan. So, diniklar ng kanyang panlasa. Kahit hindi niya nakita, kahit hindi niya hawakan, nakapikit siya, pinainom siya, nadeklara niya orange. Okay? Are you positive orange? I'm positive that was orange juice. Hindi yan lemon. It would not have been grapes. Hindi rin yan grape. Hindi rin grapefruit. Sabi niya, that was orange positive ka. Diba? Hindi mo maluloko kasi meron kang sense of taste. Because the sense of taste, hindi ko naaamoy, hindi ko narinig, hindi ko nararamdaman, hindi ko nakikita, pero meron akong, but yet, the sense of taste told me that was orange juice. Sure it is. Why? The sense of taste proved that it was orange juice. So, ang nag-prove na positive orange juice ay yung sense of taste. Pero ang faith is the substance of things hoped for, not seen, not taste, not feel, not you hear.
Yun yung faith. I know it's orange juice. I tasted it. You could taste it too if you got a sense of taste. Diba? Pero may mga tao nawawala yung panlasa nila. Diba? Yung may COVID, hindi niya malasahan. Amen? Sa malasinggero naman, pag mahina yung alak mo, hindi ko malasahang alak, tubig yata ito eh. Yung pala masyadong mataas na yung alcoholic content niya. Diba? Kahit matapang na yung alak, hindi niya malasahang alak eh. Diba? Parang yun yung mga lasinggero. Diba? Kahit mataas na yung alcoholic content niya, hindi ko malasahang alak. Ano ba to, tubig? Nagyabang pa eh. If you got faith, you know the same thing I'm talking about. Matatapos na. Perfume naman. Hindi mo nakikita yung perfume, hindi mo nahawakan, hindi mo naramdaman, pero naamoy mo. So kung nagdeklara, bakit sinabi mong perfume? Yung sense of smelling. Lalo kung utot yan. Sigurado yan. Magsasalita ka pa, magagalit ka pa. Di ba? Di ba? Kasi meron kang sense of smell. So diniklara ng sense of smell mo na yan ay pabango. Kahit hindi mo nakita. Kahit hindi mo nahawakan. Pero ang faith, kahit hindi mo naamoy, nahawakan, nalasahan, naramdaman, you know it's there. Amen? At tapos na. So there is 5 senses of the body. Now, here it is. Faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. It's positive. You know it. There's no need of anybody telling you anything more about it. Walang pwedeng magsabi sa'yo. Kundi ikaw lang. It's just much as declared as any of these other 5 senses. Hindi ang magdideklara na ikaw ay magaling na, hindi daw yung 5 senses. O Doc, magaling na ako. Bakit? Maganda na yung pakiramdam ko eh. Hindi yung 5 senses mo magdideklara. Ang tunay na divine healing, ang magdideklara yung faith mo. Magaling na ako. Teka muna. Inuubo ka pa eh. 1 linggo pa. Antibiotic. Ay, hindi. Magaling na ako. Kaya ako, yung mga antibiotic ko, tinigil ko na eh. Di ba? Kasi kung habang buhay kang iinom ng gamot, habang buhay kang wala kang pananampalataya. Di ba? Merong mga tao na advice ng doktor, lifetime. Kung paniniwalaan mo yan at wala kang faith, lifetime ka talagang bibili sa mercury, pipila ka. Pero kung may faith ka, hindi mo na kailangan lifetime na medication. Kung may faith ka. Kasi nga yung mundo kayang ilipat ng faith eh. How much more yung sakit lang? Hindi niya kayang i-remove sa iyo yung sakit? Hindi kayang i-remove? Kayang i-remove ng Diyos ang sakit sa katawan mo kung meron kang faith. So hindi mo na kailangan mag-lifetime medicine. Dahil wala tayong faith, ang faith natin ay nasa medicine, bili ng medicine. Kasi mamamatay ako pag hindi ako uminom ng gamot. Diba? It's the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. You don't see it. You don't taste it. Somebody say, I don't feel any better. Hindi ko nararamdaman na gumaganda pakiramdam ko. Ay, wala kang faith. Diba? Well, that's the matter. Yan ang problema. Why don't you feel any better? If you have your faith, according to your faith, be unto you. No matter how you feel, kahit ano pa yung nararamdam mo, maganda o pangit na pakaramdam, pag diniklara ng 6 sense mo na magaling ka na, maganda o pangit ang pakiramdam, magaling ka na. You are totally healed. Hindi ka na magpapare-request ng complete healing. Totoo ba yan? May nagre-request, di ba? Pastor, ano yan mo? Complete healing. Sabi ko, bakit complete healing? Kulang. Kulang yung healing na binigay ni Lord. Kaya humingi ng follow-up prayer request para ikumpleto daw ni Lord. Complete healing. Di ba? There's nothing can take it out of your heart, you know. It's just a positive act. So, ang faith ay positive act. Positibong act.
umaakto ka na positibo ka na kahit masama pa yung pakiramdam mo, ini-claim mo by faith, pinaniniwalaan mo na magaling ka na. Hindi ini-imagine, ha? Kaya sabi niya, if you could only see it, kapag nakita niyo ito, mga kaibigan, something would take place. Ganon din sa umagang ito. Kung makita niyo ito, itong faith is the substance. Itong mensahe natin, something would take place. If you could only know what I'm talking about, something would react right now. Kaya hindi mo pwedeng panghawakan na maganda to. Ito yung nakagaling sa akin eh. Ito na lagi yung bibilin ko. Kukonsumo na ako buwan-buwan. Bibili na ako ng buwan-buwan. Diba? Ganun pa rin yan. May kinukonsumo ka pa rin. Hindi ka nga bumibili sa Mercury. Bumibili ka naman sa Usana. Di ganun din yan. Diba? Nagkukonsumo ka rin, nagtitake ka pa rin. Diba? Kasi dito sa Usana, nararamdaman ko eh. Ay, hindi faith yan. Dinideklara ng senses mo yan na maganda pakiramdam. Diba? Hindi faith yan. Okay? Friends, if you don't believe in divine healing, so anong kailangan lang ng tao? Ano kailangan ng tao? Mercury? Usana? Usana. Diba? If you don't believe in divine healing, you are lost. That's right. How you going to? If you can't have faith enough for God to patch up this body, to glorify Him, kung wala kang enough faith for divine healing, wala kang enough faith for divine healing, para ang Diyos, di ba? Pagalingin ka at i-glorify siya, how much more you going to have faith to believe that God will take all mortal and make immortality? Ano yan? Rapturing faith. How can you have rapturing faith? Healing faith, wala ka. Di ba? Ubo lang, takbo ka agad, resetahan ka agad, bili ka agad. Di ba? Ngayon, nag-aantay tayo ng body change. Pero yung ubo lang eh. Di ba? That's a direct divine healing. That there's going to be some awful disappointment of the day of judgment at the resurrection. Nag-i-expect tayo ng body change. Pagdating ng rapture, hindi pala, ba't hindi ako na body change? Di ba? Divine healing nga, wala ka. Tapos nag-i-expect ka ng divine healing. Mas mataas na level of faith. Yung rapturing faith. Kaya hindi pwede na magkaroon ka ng rapturing faith, mga kapatid. Pero hanggang ngayon, wala kang divine healing, nagla-lifetime maintenance ka. Paano mapatunayan may faith ka sa divine healing kung nagla-lifetime maintenance ka? That's hard saying. Paano mapatunayan? Simula na nagkasakit ka, na ospital ka, nakalabas ka na, naoperahan ka na, hanggang ngayon, hanggang 2024, nagla-lifetime maintenance ka. Paano masabing may divine, may healing, may rapturing faith ka? Wala kang healing faith, pero may rapturing faith? How come? Then how could a man, balik tayo ulit doon sa ating scripture. Then how could a man move mountain? Only deity can move mountain. So, walang tao na kayang ilipat ang bundok, di ba? At dadalhin doon sa dagat. Okay? Sabi nila, if we are sons and daughter of God, ako ay anak ng Diyos, then lalabas ako at sasabihin ko, mountain, move! Hindi yan ang sinabi ng Diyos. Hindi yan ang sinabi ni Jesus. Nalalabas ka at sasabihin mo, oh mountain, move! Ganun ba? Kasi ganun unawa natin eh. May faith ako. Kaya nga, yung mga skeptic, susubukan niya kapag sinabi, o sige nga, may faith ka ha, o ilipat mo yung bundok. Ito na ngayon.
Nag-alinlangan sa kayo na gawin. Ganun yung mga skeptic, yung mga unbeliever. Di ba? Kaya wag tayo magsasabihin na may faith ako. May faith ako. Di ba? Kung sigurado kang, kung hindi ka siguradong may faith. Sabi niya, you say, I'll show you, I can move it, ipapakita ko sa iyo, mapapagalaw ko. That's wrong. Hindi show off. Kung meron kang objective ay tama, at tama yung motive mo, sabi niya, if your objective is right and your motive is right, then it isn't you speaking. Katulad sa panahon ni, sino example natin? Si Joshua. Anong ginawa niya? Sun, stand still. Ano objective niya? Ano, trip-trip niya lang? Trip-trip niya lang na pinatigil? Hindi. Meron siyang misyon. Kasi kapag dumilim, matatalo sila sa labanan. Di ba? Kasi wala silang, ano yun? Yung night vision goggles. Di ba? Talo sila sa labanan pag dumilim kasi marami yung kalaban nila. Kaya, dumating sa kanya, mga kapatid, na inutusan niya yung ano, sinalita niya. Totoong nangyari o hindi? Nangyari. Kaya dapat, kung gagawin mo yan, meron kang right objective at motive. Hindi magyabang-yabang ka lang. Okay? At siguraduhin mo, kung magyayabang ka, siguraduhin mo talagang may faith ka. Talagang may ibubuga ka. Okay? Kaya, katulad itong mga ministro, na kapag sila, when they get anointed by the Holy Spirit, kapag ang ministro sila anointed, at nagpipreach sila ng word, you don't have to worry about any words. The Holy Spirit just delivers them. You don't know what you're going to say. The Spirit just say it and always right. Now, that's the way it is by the speaking of the mountain. Kaya yung mga ngaral daw na anointed ng Holy Spirit, that's the way it is by the speaking of mountain. Nangangaral yung mga ngaral yung pastor sa mga tao, that's the way it is speaking to the mountain. Kasi kung ang mga ngaral na yan ay anointed with the Holy Spirit, hindi sasabihin na hindi naman literal mountain yun. Mountain of problems yan. Kaya sabi ni Buddy Branham, ina-justify ng unbelieving pastor. Ang tinutukoy ni Jesus doon, Mount Olives, na kung may pananampalataya, kaya mong ilipat ang Mount Olives doon sa Red Sea. Literal talagang bundok yon. Pero yung mga pastor, dito sa denomination, ano yon? Bundok ng kasalanan. Diba? Bundok ng problema. Bundok ng labahan. Kasi problema din yun. Pag yung labahan mo, naging bundok-bundok na. Diba? Kaya ganun din daw ang mga ngaral, kung sila ay tunay na anointed by the Holy Spirit, sila ay nangangaral ng word, hindi sila mag-worry kung ano yung mga salitang kanilang sasabihin. At hindi sila mag-iisip kung ano yung sasabihin ko. Kaya meron mga ngaral na pa-practice muna, di ba? May mga ganyan eh. Halika, practice ka mag-catch. Saan? Doon sa palengke. Magdala kayo ng supot. Tapos ikaw, ititrain kita. Kaya yung mga itinitrain, mga ngapa, mag-iisip ko anong sasabihin. May hawak-hawak na kudigo. Diba? Nangangapa sila. Pero ang tunay na anointed, hindi siya mangangapa kung anong sasabihin niya. Ang tunay na anointed na preacher, mga kapatid, kahit abutin siya ng 5 oras, tuloy-tuloy ang sasabihin niya. Ilang oras na ako? Alas 12 na. Titigilan natin. Kaya sabi niya, ang mga ministro na anointed, that's the way it is by speaking to the mountain. Katulad din. Jesus said, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you said, maniwala ka kung ano ang sinabi mo, at maniwala ka na mangyayari kung ano ang sinabi mo. Hindi pwede na sinabi mo, ikaw mismo nagsalita, hindi ka maniwala eh. O bundok, lumipat ka doon sa dagat. Sinabi ko na nga ba. Hindi totoo eh. Di ba?
ikaw ang nagsalita, dapat maniwala ka na mangyayari yon. Kaya hindi nangyari kasi ang totoo, hindi ka naman talaga naniniwala doon sa sinalita mo. Diba? Kaya pag sinabi mo, o bundok, lumipat ka doon sa dagat, dapat ikaw mismo na nagsalita, maniwala ka na mangyayari. Nung tiningnan mo, nung dumilat ka, nandun pa rin. Hindi faith yun. Kasi ang pinagbasihan mo ay yung sense of sight. Sasabihin mo tuloy, hindi totoo yata yung Mark 11, 22, 23. Kasi bakit? Nandun pa rin eh. Kaya tinanong si Buddy Branham, ano yung Buddy Branham? Spiritualism? Sino ang nagpagalaw? Ang Diyos o ang devil? Wala sa kanila nagpagalaw. Sino ang nagpagalaw? Ako. Sabi niya, ang pananampalataya ko. Yung pala ang ibig sabihin. Pero ang totoo talaga, hindi naman talaga gumalaw. Kung ang sense of sight ang gagamitin mo. Diba? Kaya ayaw maniwala ni George Carter noong una eh. Na gumalaw eh. Sabi, sige nga. Kung desire mo na makita, ay desire. O sige, ginawa ni Buddy Branham, tinitigan. Ayun, mikot-ikot. O yun, tumigil na. Nagulat. Diba? Espiritista ka ba, Buddy Branham? Diba? Ganon din mga kapatid. Kung sasalitain mo, ikaw dapat ang unang-unang maniniwala sa iyong salita. Ganon din sa iyong pangangaral. Pag nangangaral ka, dapat wala ka rin doubt. Ikaw yung unang-unang maniniwala sa mensahe mong dala. Ikaw ang unang maniniwala at positibo sa mga mensahe na dinideklara mo sa pulpito. Diba? Hindi yung, ikaw na yung nangaral, ikaw pa yung nalito. Pambihira, brother. Ikaw na nag-present, ikaw pa nalito. Nag-present eh. Nalito din siya. Pambihira presenter to. Pinresent niya yung isang subject, siya din nalito eh. Hindi pa siya tinatanong, nalito siya eh. Brad, mukhang wala ka naman pinresent ah. Wala kang pinakita. Ikaw pa yata ang nalito doon sa presentation. Diba? Sabi yan dito, magtatapos natin. Now, about the mountain being moved. Yan. Okay. Maybe one little grain of sand begin to move. Maaari. Hindi talaga yung buong bundok ang nag-move eh. Pero bahagi ng bundok yun. One little sand. So, technically, nag-move hindi. Nag-move pa rin. Pero, yung one little sand na bahagi ng bundok. Diba? But anyhow, hindi man yung buong bundok ang gumalaw. At maybe yung one little grain of sand begin to move. But anyhow, in the eyes of God, it was already taken place. Kasi nakita niya, by faith ka. Faith can move mountains. Faith can move mountains. Isn't the man itself. Kaya kung ang tao, may faith siya, ang faith can move mountains. Pero ang tao, hindi niya kayang i-move ang mountain. Pero kung ang tao ay may faith siya, faith can move mountains. God bless you all. At salamat sa Panginoon dahil nga tayo ngayon ay papasok na sa pagtatapos ng taong ito. At ito ang ating tinatawag na end. Yan ang mga anak. Stop share. Ayan, okay na. Stop share. Stop recording. Amen. Narinig ba ako? Narinig pa? Okay pala. Okay pa, Pastor Joe, narinig pa. Malinaw, Pastor, malinaw. Okay. So, ganyan